O kumustahin natin ang sitwasyon sa Tondo General Hospital. May live report si Victoria Tulan. Victoria, lungsod ng Maynila ang top notcher sa mga may napuputukan. Diyan sa Tondo Gen, may naputukan na ba dyan? Ivan, bagaman dito nga sa lungsod ng Maynila, pinakamarami raw yung bilang ng mga naputukan, dito sa Tondo Medical Center kumpara noong nakaraang taon ay mas kaunti raw yung bilang ng mga naisugod na biktima ng paputok. Katunayan, noong simula raw ng bisperas ng Pasko hanggang Pasko, 5 pa lamang yung nadadala dito. Compared to the same period last year, nasa 12 daw yung bilang ng mga naputukan na iyan. Mga minor injuries lamang daw, Ivan, yung tinamo ng mga pasyenteng ito, kaya pinauwi na rin sila matapos gamutin. Piccolo, plapla, whistle bomb at labintador yung mga paputok na nakadali sa mga biktimang ito, kaya dapat talaga iniiwasan ang mga ipinagbabawal na paputok. Sabi ng mga doktor dito, Ivan, ay handang-handa naman sila sa pagdugon sa mga pasyente. At isa nga sa mga makakausap natin ngayon dito ay si Dr. Ron Alan Claveria, isa sa mga surgeon dito sa Tondo Medical Center. Good morning, Doc. Hi, good morning. Apo. Sir, nakikita natin na nakalatag na yung inyong mga tools dito. Ano po? Pakipaliwanag nyo lang, sir, kung paano po ginagamit ang mga ito. Bali, ito yung mga gagamitin nating instrumento sa oras na dumagsa ang mga pasyente sa mga naputukan. So, ito yung mga panahin natin. Ito yung mga gamit kung saan pamputol natin ng mga buto na napinsala ng mga paputok, no? Tapos, itong bone pin cutter, yan yung mga kaya pa nating sagiping buto. Yung mga kamay na kaya lang natin itusukin ng pin. Ito po yung pin. Ito po yung drill na pang pin para ma-align natin ulit sila at ma-save natin yung kamay. Pero sa mga pagkakataon naman na hindi na talaga maganda yung itsura ng kamay, pangit na yung daloy ng dugo, wala nang pakiramdam, hindi na naigagalaw, pinuputol na natin yan. So, dito na papasok ngayon yung ating bone cutter, mga gigliso, no? Tapos yung mga iba pa nating pangkinis ng mga buto. Ito, Doc, nakikita natin, medyo parang nakakatakot ang itsura nitong isang ito. Anong tawag nyo dito, sir? Ito yung ano natin, electric drill natin yan, no? So, ano yan, battery operated, portable siya. So, dinadala natin yan sa emergency room. Sa mga oras na kailangan natin umaksyon kagad sa mga pasyenteng na putukan at kailangan natin ayusin yung mga buto, i-align natin yung mga maliliit na daliri, dinalagyan natin ng bakal. Doc, isa rin sa mga instrument nyo dito, itong mallet. Kailan nyo po ginagamit ito, sir? Yung mallet, kapag halimbawa may mga buto tayong tsaka cartilage, no, na medyo matigas, yung hindi natin kayang kunin itong mga bone cutter, tsaka yung mga iba nating instrumento, kinakailangan na natin siyang gamitan ng puwersa. So, papasok na yun yung mallet. Doc, na-mention nyo kanina yung factors na kailangan para pag mag-amputate na. Paki-elaborate nyo lang ulit, Doc, kung kailan kayo napipilitan na mag-amputate na po. Hanggat maaari gusto natin i-save yung mga, siyempre yung kamay ng mga pasyente, no? So, tinitingnan natin mabuti kung yung kondisyon ng kamay mabubuhay pa. So, ano bang ibig sabihin nun? Dapat maganda yung daloy ng dugo, may ebidensya na mukhang magagalaw niya pa yung kamay niya, at syempre may pakiramdam. So, yun yung titingnan namin lagi. How about sa first aid, Doc? Ano po ang mapapayo natin? Sa first aid, so lagi lang natin tandaan na kailangan hugasan ka agad kasi madumi yung paputok, no? So, yung dumi kailangan matanggal natin yan dun sa sa kamay natin or dun sa mga laman na na-expose. Tapos syempre, pagdating nila dito, bibigyan namin sila ng mga anti-tetano, yung mga nararapat na antibiotic, tsaka yung mga gamot na kailangan ipahid o ilagay dun sa sugat. Thank you very much po, Dr. Claveria. Ayan, Ivan, sabi ni Doc Claveria, sa bisperas daw ng bagong taon at sa January 1, lahat silang mga doktor ay naka-duty para nga matugunan nila yung lahat ng mga posibleng maging biktima ng paputok. Paalala na nga lang po nila, lagi ay umiwas na doon sa mga illegal na paputok at inaasahan naman daw nila, Ivan, na mas mababa yung bilang ng mga pasyente dahil na nga rin daw sa mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan, partikular na ng Department of Health. Ivan? Victoria, panakot lang. Yung tinuro mo kaninang, yung pinakita mo kaninang electric drill daw, yan ba'y katulad ng mga barenang ginagamit ng mga karpentero for household use? Para mas malinaw, Ivan, itanong natin yan kay Doc Claveria. Doc, may tanong lang po si Ivan. Ito bang electric drill na ito ay kapareho daw ba ng mga barena na ginagamit for household use?
Parehas sila, no? Pero dito sa amin, ginagamit lang namin siya for medical purposes lang. Yung inaano namin yan, pagka syempre gagamitin sa tao, ini-sterilize po yan na mabuti. And inilalagay nyo, Doc, itong mga pin. Yung mga pin din, sterilized po yan. So wala pong dapat ikatakot ang ating mga pasyente. And Ivan, tiniyak naman ni Dr. Claveria na malinis yung mga kanilang ginagamit. Pero yun nga, same siya sa function ng mga household tools. Ivan? Sanitation yung tinatanong natin. Gusto talaga nating matakot yung mga may balak magpaputok dyan. Ayan, babarenahin yung mga buto-buto ninyo pag kayo naging makulit at nadisgrasya ng mga paputok. Maraming salamat, Victoria Tulad at kay Dr. Claveria.